Good day, everyone. We're going to talk about Module 3, Neo-Psychoanalytic Perspectives on Personality Development. So this will include topics about the theories and concepts by Alfred Adler, and we're also going to delve into Carl Jung's theory and Karen Horney's perspective on personality development. So dito, ang Module 3, kasama dito ang Neo-Psychoanalytic Perspectives on Personality Development. Pupuntahan natin dito, i-discuss natin yung kay Adler, when psychology turned from the past to the future. And then we will move towards Carl Jung, when the unconscious became collective. And finally, we talk about Karen Horney, when anxiety became social and not sexual. So let's dive into the topic. Ang unang topic natin will be Alfred Adler, when psychology turned from the past to the future. So kung si Sigmund Freud naniniwala na lahat tayo meron ng psychic determinism, na kung sino ka man ngayon, na shape na yan ng unconscious conflicts mo nung bata ka pa lang, yan ang sabi ni Sigmund Freud. Ito kasing si Sigmund Freud naka-focus sa past. So ngayon dumating si Alfred Adler. Anong sabi ni Alfred Adler? Bakit ba ang mga tao, sinasabi ni Sigmund Freud na pushed by their past? We are not our past. So para kay Alfred Adler, we are not really merely pushed by our past, but we are pulled by our future. At yung future na yan ang tinatawag na goals. So si Freud ngayon nag-argue, sabi ni Freud, sandali, sandali, di ba ang sabi ko sa inyo, ang behavior ninyo ay driven by unconscious, by unresolved psychosexual conflicts, and by the tension among the ego and superego. Para kay Freud, kapag ang isang tao ay nanginginig, nangangatog, hindi mapakali, o kaya pag ang isang tao ay lumalayo sa ibang mga tao or meron kang ritual na paulit-ulit mong ginagawa like hugas ng kamay, check ng doorknob, ang explanation ng mga ugali mo ay malalaman kapag tinignan kung ano nangyari sa'yo nung bata ka pa. So halimbawa, merong isang tao na napaka-rigid, no? And perfectionist. And 'pag itong tao na 'to pumunta kay Freud, sasabihin ni Freud, kaya ka rigid, kaya ka perfectionist dahil sa mga unresolved conflict mo during the time that you underwent toilet training, and that is the anal stage. So ang laging sinasabi ni Freud nun, kung ano man ang behavior mo, it is a product of past fixation. Fixation sa oral stage, sa anal stage, sa phallic stage, or sa latency. So, kayo, meron ba kayong kakilala na sobrang perfectionist, na kailangan talaga laging 10 out of 10, na dapat talaga wala ni isang pagkakamali na magagawa? At minsan 'pag may maling ginawa, talagang yun na ang magba sa tao na yon. Malilimutan niya lahat ng mga positive, kasi ang iha-highlight lang niya yung nag-iisang negative. Nakakuha na nga ng score na 9 out of 10, and yet ang taas pa rin ng anxiety. Sandali, may kilala ba kayong ganyan? O baka naman kayo mismo yan. So 'pag hindi naka-align ang papel sa desk mo, kayo ba yung tipo na tao na naiirita? 'Pag nakikita mo na halo-halo yung mga dekolor sa puti, bigla ka bang nanginginig? Well, 'pag tinanong mo si Freud, "Freud, bakit kaya gusto ko palagi nakaayos yung mga gamit? Freud, bakit kaya ang gusto ko nakasalansan lahat ng mga gamit ko?" Ang sasabihin sa'yo ni Freud, kasi meron kang conflict sa loob mo, unconscious yun, hindi mo alam. So ngayon, pasok si Adler. Sabi ni Adler, totoo naman, hindi ko naman dini-deny na kung anong nangyari sa'yo in the past, meron niyang impluwensya sa buhay mo ngayon. Pero ang ginawa ni Adler, pero sandali, sandali, hindi lang ganyan. Instead na tanungin ni Adler, sabi mo hugas ka ng hugas ng kamay. Ano kaya ang nangyari sa'yo nung bata ka pa? Ano kayang childhood conflict ang nag-cause niyan? Yung hugas ka ng hugas ng kamay, yung parang dapat lahat nakalinya, hindi ganyan ang tanong ni Alfred Adler. Yung tanong na yan kapag tungkol sa past mo,
Anong nangyari sa'yo nung sanggol ka? Anong nangyari sa'yo nung toddler ka? Anong nangyari sa'yo nung preschool ka? Anong nangyari nung schooler ka? Hindi ganyan ang tanong ni Adler. Tanong yan ni Freud. So, kung si Adler ang lalapitan mo, hindi niya sasabihin na, okay, let's focus on the past. Ang sasabihin ni Adler, ano kaya ang goal nitong tao na to na naa-achieve sa pamamagitan ng paghugas ng kamay? So, ang tinatanong niya, saan papunta yung behavior? Hindi niya tinatanong saan ba nanggaling ang behavior. So, kayo na nakikinig dito, kapag kayo ay nag-overwork, kapag kayo aral ng aral, pag kayo perfectionist, ano ba talaga ang goal ninyo? Bakit kayo aral ng aral? Bakit mo ba ginagalingan? Bakit nyo pinanghuhusayan? Bakit ba dapat ang taas ng score sa academic tapos kailangan magaling ka rin sa ibang mga bagay? Dahil ba sa approval ng ibang mga tao? Or para magkaroon ka ng sense of security? O baka naman gusto mo irespeto ka kasi? Or para lang ma-validate na napakahusay mo? So, ibang-iba. Ang shift na yan ay tinatawag natin na from causality to teleology. Pag sinabi nating causality, ang tinitingnan natin, ito ang behavior mo ngayon dahil sa nangyari sa'yo in the past. Pero hindi ganyan ang ini-emphasize ni Alfred Adler. For Alfred Adler, it's more of teleology. Kaya mo ginagawa yan dahil meron kang kailangan na goal na ma-achieve or hinahata ka ng future. Ano kaya yon? Ikaw ang makakasagot niyan. At dahil nga sa pagpasok ni Adler, nagbago ang lahat. Habang si Freud tulak ng tulak tungkol sa you are who you are because of what happened to you in the past, si Adler, you are who you are because of what is pulling you towards the future. And it has changed personality theory forever.